Mga ka-Republic, maagang warning o babala ang natikman ng Gilas na sasabak sa window 4. Para sigurong nabilaukan si Team Cone ng tambakan ng Gilas Team B ang sinasanay niyang kupunan. Ang team na pinangungunahan ni Nakay Soto, AG Edu at Junmar Fajardo, pinadapa ng All-PBA Players Team na nakatakdang sumabak sa Asian Games. Pinangunahan ni Robert Polic ang Team B. Habang ito ay magandang balita para sa ating kupunang magtatanggol sa Asian Games basketball title, red flag naman ito para sa ating national team na haharap sa malalakas na kupunan ng Jordan at Iran. Kung hindi makapag-a-adjust si Team Cone, masamang pahiwatig ang ibinabadya ng kanilang pagkatalo sa kamay ng team na biyahing Asian Games. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isang matinding panggising na buntal ang inabot ng ating pangunahing Gilas team. Ayon sa Postcast Sports, hindi lang basta natalo ang ating FIBA squad, kundi literal umanong pinaglaruan at nabaon pa hanggang 18 points ang ating national team. Nanguna sa Gilas Team B, si Robert Polic. Medyo nakakabahala ito. Mga local All-PBA players lang itong kalaban ng Gilas ni Team Cone, pero tinambakan na sila. Kaya ang malaking tanong ngayon, inilantad ba ng friendly match-up na ito ang kahinaan ng ating FIBA roster? Taob agad sila sa mga kapwa Pilipino pa lang na kalaban. Dito natin nakita kung gaano kabigat ang kawalan ng isang Justin Brownlee at dito rin nag-magnify ang pagiging pagong ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas o SBP. Ipinagtumpik-tumpik nila ang naturalization papers ni Benny Boatwright kaya naiwang dihado ang ating national team. Di sana may nakahanda tayong kapalit ni Justin Brownlee. Ang konsolasyon ni Team Cone sa pagkawala ni JB, at least daw ngayon ay nagkasabay na healthy sina Kay Soto at AG Edu. Mayroon pa raw siyang Junmar Fajardo, napaka-solid ng frontline ng ating Gilas Pilipinas ngayon. At marahil sinubukan niyang ilatag ang kanyang tall ball experiment sa friendly match-up nilang ito. Napakasulit nga kung titingnan ng tatlong higante kay Soto, AG Edu at Junmar Fajardo. Ngunit kapag dinaan sa takbuhan at mabilis na tulad ni Robert Polic, maiiwan talaga sa transition at perimeter defense ang ating mga higante. Inilantad ng ating All-PBA player squad ang mga butas na dapat takpan ni Team Cone sa kanilang sistema. Alalahanin natin na wala na nga tayo ng isang Justin Brownlee at haharap tayo sa Jordan sa Biyernes. Wala na nga sa Jordan si Randy Hollis Jefferson pero mas matindi ang kanilang ipinalit. Isang former NBA player din si Jalen Harris, 6'6" o 6'5" guard na ngayon ay number 1 scorer sa Asian qualifiers, averaging 27 points per game. Kung nahirapan na kay Polic ang kupunan ni Team Cone, much more ang problemang dadalhin ni Jalen Harris sa pagharap ng Gilas at Jordan sa August 28. May 3 araw pa si Team Cone para plantsahin ang kanilang sistema. Kailangan sigurong paghiwalayin ang minuto ng 3 Gilas Giant. Pagsabay-sabay sila sa sahig, nagiging defensive liability sila kapag naging takbuhan ng laban. Pwedeng salitan si Kay Soto at Junmar habang nasa loob din si AG Edu o vice versa. At dahil walang Justin Brownlee na aasahan sa dulo ng shot clock, kailangang simplihan ang opensa. Kailangan ng mabilis na pick and roll at mga dribble drive para kina Dwight Ramos at Juan Gomez Diliano. Sigurado problema rin ni Team Cone, sino ba ang kanyang pipiliin kina RJ Abarrientos at Juan Gomez Diliano? Mabilis si RJ pero nakita natin naging defensive liability siya noong window 3. Kung siya ang masasama sa Final 12 dahil sa kanyang liit ay ibubuli lang siya ni Jalen Harris dahil tiyak pipilitin ng kalaban na magkaroon ng switch kapag nakita nila si RJ Abarrientos. Si Juan Gomez Diliano, nakitaan natin siya ng tapang noong window 3. Sariwa pa sa alaala ng marami ang kanyang breakout game kontra sa New Zealand noong window 3. Mas matangkad din si Juan Gomez kaysa kay RJ. Pero mas kabisado naman ni RJ ang triangle. Sa huli, coaching staff ang magpapasya.
Ang pagkatalo ng FIBA-bound Gilas team laban sa all PBA players na ipadadala naman sa Asian Games ay isang panggising sa ating national team. Mas mabuting matikman na agad ang pagkatalong ito kaysa aktwal na laban sa Jordan at Iran. Ang pagkatalo ng ating Team A sa Team B ay isang mapait na tabletang mahirap lunukin, pero ito ay isang paunang gamot upang agad na masolusyonan ang mga problema ng kupunan. Sa huli, sama-sama pa rin ang buong bansa sa pagsuporta at pagdarasal para sa Gilas Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Subscribe ka na sa Red